Enamel na may kulay na mga plato. Tunay na produkto. 80,000. Tiko ng tsaa na yiksing. Peke lang. Itong pendant na may dragon at phoenix na may pulang dugo. Napakamahal. Hindi matansya. Lahat sila anak ni Sheng. Bakit lahat sila sayo? Lahat nagsasabi na ang mga mata mo, kahit ang mga pulubi sa kalsada, ay pwedeng maging pinakamayaman. Gusto kong makita. Kung mawawala ang mga mata mo, paano ka pa maghuhusga ng mga hiyas? Shen Qingqing. Ikaw ang nakababatang kapatid ko. Paano mo ako magagawang ganito? Mula pagkabata, ikaw ang maliwanag na buwan sa langit. Ako ang iyong anino. Ngayon, ang iyong mga mata, ang iyong katayuan, lahat ng iyong pag-aari, lahat ng iyon ay nais ko. Si Ziming ang magliligtas sa akin. Kuya Ziming, ang iyong kasintahan, hindi siya darating para iligtas ka. Tayo dalawa. Matagal nang may relasyon na. Bakit? Bakit mo ako Gina ganyan? Impossible. Bitawan mo ako, Shen Qingqing. Kung makakakuha ako ng isang pagkakataon, sa araw na ito, gagantay ako sa pagkitil sa akin. Siguradong babawiin ko ang lahat. Blood for blood, utang na loob. Nais mong maghiganti. Sa susunod na buhay na lang. Itapon mo na lang sa akin. Shen Qingtong. Tapos na ang panahon mo. Tapos na. Anak ko, ang kawawang ate ko. Sino? Sana ang kasanayang ito sa pag-alala ay makatulong sa iyo sa mga pagsubok, na malampasan ang mga hamon. Mabuhay ka ng maayos para sa akin. Sira ang bait. Si Ginoong Son ay gumastos ng 50 dolyar para bilhin ka, isang bulag. Magsaya ka na lang. Babae, malapit nang mamatay ang pamangkin mo. Wala na rin magagawa ang kuya ko. Ako ay buhay pa. Ngayon, kahit mamatay man, dapat mamatay na lang sa bahay ng Son. Ginoo Gu, yung mga paninda namin, ay mga dekalidad na produkto talaga. Ay naku, ito ay isang yaman na nagkakahalaga ng libo-libong salapi. Tao, tulungan ninyo ako. Ihulog ninyo siya sa labas at pukpukin. Hindi na ito ang usapan natin. Patawarin ninyo kami, Ginoo. Patawarin niyo po ako, Ginoo. Sana'y makatulong ang kasanayan na ito sa pag-alala sa mga alaala ng pagtuklas ng yaman, na makakatulong sa iyo na malagpasan ang mga pagsubok. Mabuhay ka ng maayos para sa akin. Ito ang pagtuklas ng yaman sa alaala. Hindi lang ito para matukoy ang tunay o peke. Kahit na sino ang nakahawak na sa anti-gang ito ay makikita. Ang tapang ni Ginoo Son ay sobra na. Nakalusot ka sa mga pekeng bagay. Napakahalaga nito. Hindi ka nga makabili ng manto. Anong sinasabi mo? Nabiktima ka. Ito ay pekeng produkto. Sinira mo ang aking kayamanan. Magsalita ka pa ng ganyan. Isara mo ang kanyang bibig. Dahan-dahan. Peke. Ang glaze na ito, tiyak na pinahirin ng mantika, mas nakakatawa pa. Ang amoy ng lumang tinta, tiyak na, nakabalat ng abo ng patay, bagong lupa ng libingan. Boss Son, hindi mo ito maituturing na pekeng bagay. Ito ay isang bagay na niloloko ang mga multo, di ba? Nakakatuwa, bulag na babae sa pagsusuri ng kayamanan. Talagang bihira itong makita. Ginoo Gu, yung batang babae na yon ay bulag. Huwag mo siyang paniwalaan sa mga sinasabi niya. Tumahimik ka. Alam ni Ginoo Gu ang lahat. At nagsisinungaling pa rin siya. May sakit sa binti si Ginoo Gu. Siguro si Ginoo Yanjo mula sa Treasure Pavilion. Ang nakatatandang kapatid ni Gu Ziming na may ibang ama. Ginoo Gu, huwag sanang masamain. Ako rin ay nadaya. Yung si Kaizog, Liu Saner. Sabi niya ito ay isang yaman na bagong nangukay. Ako, pero ginastos ko ang 300 diyam na pera para dito. Shenzong,
Maghanap. Sa tindahan ni Son Dafuko, lahat ng mga antik na may pangalang guhiya, basta't peke, o hindi malinaw ang pinagmulan, ay dapat ipatupad ayon sa batas. Oo. Ginoong Gu, hindi dapat, Ginoong Gu. Ikaw ang asawa na binili ng pamilya Son, hindi Son Dafu. Gusto mong gumastos para bumili ng isang bulag na asawa. Naka-off ang ilaw, madilim lahat. Bulag ba siya o hindi? Wala namang epekto iyon. Binigyan niya ako ng anak na lalaki para sa pagpapasa ng lahi, hindi ba? Kung ganun, Son Dafuko, bumili ka ng inahing baboy para maging asawa, kaya pa rin magparami. Patayin mo ang ilaw. Itim din naman. Itong dalaga. Ako ang Treasure Pavilion. Kulang kami ng isang matalinong katulong. Gusto mo bang sumali? Basta't mahigpit kong hawakan ang tibak ni Guyanjo. Tiyak na makakabawi ako. Salamat, Ginoo Go. Sa hindi pagtanggi sa akin, Ginoo Go. Si Chingtong ay handang pumunta. Huwag, Ginoo Go. Hindi papayagan ni Sun Kaisho ang aming kalagayan. Sakit ng anak mo. Ipinagpalit ko ang buhay ko para dito. Shen Chingtong, inalagaan kita ng 20 taon. Ikaw, putang inang asong ulol. Patahimikin mo siya. Oo. Bitawan mo ako. Mata, nakikita mo pa ba? Medyo malabo pa. Shenzong, kunin mo ang Snow Lotus Ointment. Kamay. Ginoong Gu, ako na ang bahala. Ang mga tao sa Gujia, hindi dapat nagtatrabaho na may sugat. Shen Jia, may isang namungunang eksperto sa pagsusuri ng mga kayamanan. Ang kanyang mga mata ay kayang makilala ang tunay at peke mula noon hanggang ngayon. Kaya mo ay may ilang pagkakapareho. At saka, pangalang Shen din siya. Shen Chingtong. Ako ang pinakamagaling na appraiser ng Shen family. Shen Chingtong, o mas kilala bilang kapatid ni Shenda, si Shen Chingtong. Nagtatawa si Ginoong Gu. May problema ako sa mata. Paano ka makakatapat sa isang master? Tama lang. Ang gamot na ito ay epektibo rin sa mata. Para sa sugat sa mata, ako ang mag-a-apply ng gamot. Magandang intensyon ni Ginoong Gu. Naiintindihan ko po, ngunit bilang isang babae, natatakot na madumihan ang mata ni Ginoong Gu. Anong nangyari sa'yo? Ginoong Gu, may bagay na tumutusok sa mata ko. Mga patay, nasa katawan mo. Nararamdaman mo ba ito? Sa pamamagitan lamang, hawakan. Ito si Yuleng. Ito ay patay na tao. Ang bagay na nasa bibig. Ginagamit upang sutulan ang masamang espiritu. Ang iyong sakit sa binti ay hindi ipinanganak na ganyan. Pag-isipan mo ng mabuti bago magsalita. Ang kabayaran sa panlilinlang sa akin, hindi mo kayang bayaran. Pakipakiusap na ilagay ni Tenyong si Yuleng sa ibabaw ng kandila ng kalahating pulgada. Ito ang sumpa ng marka. Ito ay galit na nagmumula sa isang buntis na namatay sa panganganak. At ito ang sama ng loob. May iba pa bang? Sabihin mo na lahat. Nakakita ako ng isang babaeng nagdadalang tao. Nakahiga siya sa kama. Maganda siya. Bata pa. Mahigpit niyang nakahawak ang isang bagay sa kamay niya. Ito ang piraso ng jade. Hawak na hawak niya ito. May isang babae na nakasuot ng purple na kipaw sa tabi niya. Sabi niya sa kanya, "Ate, magpahinga ka na. May anak ka pang dapat alagaan. Ibigay mo sa akin." Paano mo nalaman ito? Sino ang nagsabi sa iyo? Sino ka ba talaga? Sabi sa akin ng batong ito. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, kung gusto kitang lokohin, dapat akong gumawa ng perpektong kwento. Hindi sa paggawa ng mga ito, na magdadala ng panganib sa buhay. Pakiusap, huwag magalit. Sa alamat, talagang mayroong alaala ng kayamanan. Kung talagang mayroon si Ginang Shen ng kakayahang ito, na manatili sa tabi, tiyak na magiging kapaki-pakinabang. Shenzong, ibalik siya. Ay ayos siya sa Zixang na lugar, Jiuzuan. Walang utos ko. Sino mang hindi pwedeng lumapit. Oo. Guyanjo, kailangan kong sumakay sa bangkang ito.
Ina. Ginoong Shen. Ako ang tagapangasiwa ng tindahan ng yaman. Shen Gui, ano ang maitutulong ko? Kamakailan, may dumating na bagong koleksyon ng mga anti-gang bagay sa tindahan ng yaman. Pakiusap. Pumunta at suriin. Mahirap na magdala. Ihanda ang mga bagay na ito sa mga kahon. Tapusin sa loob ng isang araw. Huwag sanang magkamali. Sa loob ng isang araw. Paano? Hindi magagawa. Kung ayaw, umalis ka sa bahay ni Go. Huwag magpapahiya dito. Sa loob ng kalahating araw. Yung galaw niya sa pagtukoy ng hiyas. Bakit ang parang si Shen na babae? Huwang Rong, anong laban mo sa akin? Lahat ng ito ay pag-aari ni Ginoong Gu. Sige, bulag ka. Nang ahas ka pang banggitin si Ginoong Gu, para ipitin ako. Kapag pinalayas ka sa tahanan ni Gu, tingnan mo kung paano kita papatayin. Dumating na ang oras. Pakiusap, suriin ito, guro. Ang bagay na ito. Paano ito napunta sa mga peking bagay? Mabuti ka, bulag ka. Ito ay kay Ginoong Gu, na gumastos ng 3,000 dolyar para sa asul at puting porselana. May nangyaring mali. Kaya mo bang bayaran ito? Tinatawag mo ba itong porselana? Hindi lang sa kalidad at pakiramdam nito. Sabihin na lang ang amoy na ito. Siyempre, ito ay isang sirang mangkok na bagong luto. Guro, huwag ka nang makipagtalo sa kanya. Ang taong ito ay talagang isang manloloko. Sa tingin ko, hayaan siyang umalis sa tahanan ng mga Gu. Huwag siyang hayaang nandito. Naghihiya siya dito. Gawin na lang natin ito. Tawagin ang tao. Aybahin siya. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Huwag mo akong patayin. Huwang Jinrong, pumatay ka. Gamit ang kurbata, sinakal mo siya mula sa likod. Nasa tiyan niya, may dinadala siyang anak mo. Tumahimik ka na, putang ina mo. Magpakasigaw-sigaw ka pa. Ginoo Gu, lahat ng siraulo nitong babaeng ito ay nagsisinungaling. Hindi makatarungan si Master Huang. Yung sinabi mo kanina. May ebidensya ka ba? Ang ebidensya ay itong kwintas na ito. Nandoon na ang bangkay ngayon. Sa timog silangan ng pamilya Gu. Shenzong. Mag-imbestiga ka. Kung totoo ang sitwasyon. Kasama na ang ebidensya. Ipadala sa opisina. Oo. Dalhin. Tara na. Lisan na kayo. Salamat, Ginoong Gu, sa pagbigay ng katarungan. Sakit. Parang may mga karayom na tumutusok. Mukhang ang kakayahan ng pag-alala ng Mubaw ay malakas, pero hindi dapat gamitin ng madalas. Sino? Ako. Huwag kang matakot, Ginoong Gu. Dito sa akin, walang makakasakit sa iyo. Ito ang dati, na ginamit na Snow Lotus Cream. Patuloy mong gamitin. Mabuti ito para sa iyo. Ulitin ko. Ang mga tao sa aking tahanan, huwag magtrabaho na may sugat. Salamat, Ginoong Gu. Ngayon, magaling ang ginawa mo. Matapang at maingat, mas mahalaga pa, ang kakayahang ito sa pag-alala sa mga kayamanan. Malinaw ang ebidensya kay Wang Jinrong, na ipadala na sa opisina. Hindi mahusay ang serbisyo ni Chen Gui. Pinalayas na mula sa Gufu. Magpahinga ka ng mabuti dito. Huwag ka nang mag-isip ng iba. Mahirap na akong makabawi kay Ginoong Gu. Nahihirapan na akong magpasalamat. Simula bukas. Tinatanggap kita bilang bagong tagapangasiwa ng bodega. Lahat ng anti-gang bagay sa Treasure Pavilion ay ipapasa sa iyo. Salamat, Ginoong Gu. Sige. Magpahinga ka ng mabuti. Gu Yanzhou, bigla kang naging mabait sa akin. May balak ka bang gamitin ako? O may sinusubok ka? Ikalawang Ginoo, maliit na tao. Pinalayas ako ng pangalawang Ginoo. Sisi sa bagong babaeng bulag. Babaeng bulag. Panlasa ng kuya. Kailan naging ganito kakakaiba? Hindi. Yung babae ay talagang nakakatakot. Ang pangalan niya ay Shen Qingtong.
Ang kanyang kakayahan sa pagsusuri ng mga bagay ay talagang kahanga-hanga. Yung mga kalokohan ni Huang Jinrong, naisip niya lang na hawakan ang kanyang kurbata. Agad siyang nagpakita. Sa harap mismo ng malaking anak, inilathala niya si Huang Jinrong sa opisina. Kahit ako na maliit, pinatalsik din niya. Ikalawang anak, kailangan mong ipaglaban ang akin. Anong pangalan daw niya? Tawag niya ay Shen. Shen Qingtong. Isang patay ang pumunta sa pamilya Go. At marunong mag-verify ng anti-gang bagay. Sa mundo, may ganitong swerte ba? Mahal ang pera. Nandito ako. Tulungan mo akong alamin. Gusto kong malaman kung sino talaga si Shen Qingtong. Tao ba siya o multo? Oo. Hindi siya namatay, kaya't mamatay siyang muli. Ano bang dapat ipagkatakot? Kahit na siya'y buhay pa. Wala na siyang mga mata. Isa lang siyang walang silbi. Ikalawang Ginoo, may kailangan po ba kayo? Bakit? Kung walang kailangan, hindi ba ako pwedeng pumunta? Wala. Pasok po kayo. Narinig ko na may isang kakaibang tao na nakatago sa malaking kuya. Hindi ka ba iyon? Gu Ziming, talagang dumating ka. Ikalawang Ginoo, kamakailan lang, ipinakita mo ang iyong galing. Kahit si Huang Jinrong, isang veterano, ay natalo sa iyong kamay. Gusto kong tanungin si Ginang. Shen, tungkol sa kakayahan sa paghanap ng kayamanan. Saan ka natututo nito? Si Qingtong ay isang simpleng dalaga mula sa bukirin. Noong bata pa siya, natutunan niya ang kaunting mga tricks ng mga tao sa kalye. Hindi ito maihahambing sa mga guro sa mansyon. Parehong pangalan. Magkaiba ang langit at lupa. Talagang sayang ang pagpunta ko dito. Nasayang ang oras ko. Huwag kang matakot. Nandito ako ngayon para magbigay ng imbitasyon. Sa mga susunod na araw, magkakaroon ng isang auction dinner. Ibigay mo ito kay kuya. Pakiusap, siguraduhin makakapunta siya. Oo. Oh, at saka, Ginang. Shen, nais ko sanang magbigay ng isang payo sa iyo. Huwag makialam sa mga bagay na hindi mo alam. Masyadong malalim ang tubig sa tahanan ng Go. Kahit ang mga pinakamahusay na appraiser ng mga kayamanan ay naligaw ng landas. Hindi mo kayang makialam dito. Ikaw na maliit na bulag. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba? Salamat sa paalala, ikalawang Ginoo. Naiintindihan ni Qingtong. Umalis na. Gu Ziming, Shen Qingqing. Malapit na kayong matapos sa magagandang araw ninyo. Narito na si Zimingge. Kamusta? Sino ba talaga ang bulag na ito? Pareho ang pangalan at apelyido. Isa lamang siyang isang walang kwentang baryang babae. Pero sa puso ko, hindi pa rin ako mapakali. Isang bulag. Anong gulo ang magagawa niya? Ikaw, sobrang duwag ka lang. Kapatid na Ziming. Hindi pa rin siya mapalagay. Baka subukan ko ulit siyang suriin. Anong balak mo? Isang beses lang nagkamali ang ate. At iyon ay dahil sa ancient jade na ito. Gusto kong makita kung ano ang makikita ng bulag na si Shen Qingtong. Kung may makukuha siyang impormasyon. Kung may kakayahan siya. Pangako mong manahimik magpakailan pa man siya. Kung wala naman siyang kakayahan, yung titulo niya bilang eksperto sa hiyas ay hanggang dito na lang. O baka naman ikaw ang mas maingat. Ngayon ay inaanyayahan namin ang ating bagong, pinakamataas na eksperto sa hiyas, Ginoong Shen Qingqing. Ipinapakita sa lahat, ang panghuling item. Pakiusap. Itong biyak na dugo at dragon na pagsasama, ay paborito ng aking yumaong kapatid. At ito rin ang aking pinakamamahal na kayamanan. Ngayon, sa kabila ng sakit, nais kong makahanap ng karapat-dapat na tao para dito. Narinig ko na si Ginang. Shen ng Treasure Pavilion, ay may kakayahang humawak ng mga kayamanan at magbalik tanaw. Bakit hindi natin siya anyayahan sa entablado, bago magsimula ang bidding, upang ipakita sa atin kung paano? Sige. Bulag na nag-aalam ng kayamanan, nagpapanggap. Kung ayaw, maaari kang tumanggi. Ginoong Go, handa si Qingtong na subukan. Ginang. Shen, sige po.
Dalhin na agad. Ang kambal ay itinuturing na masama. Huwag na huwag ipaalam kay Ginoo. HMM. Ang mga mata mo. Ang iyong lupa. Ang lahat sa iyo. Gusto ko lahat ng iyon. Mula pagkabata hanggang ngayon, ikaw ang maliwanag na buwan sa langit, at ako ang anino sa lupa. Sawa na ako sa araw na ito. Gusto ko ang lahat mo, ang iyong katayuan, at ang iyong mga mata. Shen Qingtong. Nakikita kong wala ka ng mga mata. Paano ka pa makakapag-eksperto? Ano? Sinaktan ni Shen Qingqing ang kanyang kapatid na babae. Tumahimik ka. Shen Qingqing. Ito ay isang palabas lamang. Bakit ka masyadong kinakabahan? Anong palabas? Sinasiraan niya ito. Kapatid na Ziming. Ano kung siya ang iyong kasintahan? Hindi siya darating para iligtas ka. Matagal na akong may relasyon sa kanya. Anong nangyayari? Isang grupo ng mga walang silbi. Bakit kayo nakatunganga pa? Bumilis kayo. Sino ang may lakas na maggalaw dyan? Simula ngayon, si Shen Qingtong. Ako ang tunay na nangungunang eksperto sa pag-verify ng mga hiyas. At ang panahon mo ay tapos na. Kung magpapakasal ka pa sa kabastusan, susugatan ko ang bibig mo. Shen Qingtong, ang galit ko ay parang pagkaputol ng mata ngayon. Kung meron man akong isang hibla ng pag-asa, siguradong gagawin ko. Babayaran mo ng may dugo ang utang. Anak na babae. Anak na babae. Hindi posibleng. Matagal nang patay siya. Ginoo Gu. Shen Qingtong. Kahit ako, halos mapaniwala mo na rin ako. Huwag kang gagalaw. Ginoo Gu. Anong nangyari sa akin, Ginoo Gu? Naduling ka. Patuloy pa rin ang pagdaloy ng dugo sa mata mo. Katatapos lang maggamot, Qingtong. Salamat sa proteksyon, Ginoong Gu. Kung talagang gusto mong magpasalamat sa akin, mas mabuti pang sabihin mo sa akin, sino ka talaga? Balita mula sa ilang araw na nakaraan, nangungunang eksperto sa pagsusuri ng mga kayamanan, Shen Qingtong, namatay sa pagkalunod sa sariling lawa matapos uminom. Nakuha ang bangkay. Sobrang nakakadiri ang pagkakababad. Maaari kong tanggapin ang bulag. Tanggapin ang pilay. Ngunit hindi ko kailanman tatanggapin ang isang hindi kilalang tao, na puno ng mga utang na dugo at panganib. Lalo na ang isang makakakita sa nakaraan at kasalukuyan, na kayang magdulot ng kaguluhan. Kaya sabihin mo sa akin, sino ka ba talaga? Hindi kailanman papayagan ni Guyanzhou na may makapaligid sa kanya, ng kahit kaunting pagtatago, kung hindi masiyahan ang sagot ko. Malamang itatapon niya ako sa Gu Residence, sa paraan niya. Marahil ay pipiliting buhatin ako. Diretso akong ipapadala kina Shen Qingqing at sa iba pa, para muling mamatay. Ako si Shen Qingtong, yung natinanggalan ng mata, na walang bakas ng bangkay si Shen Qingtong. Totoo bang ikaw yun? Nagpadala ako ng tao para imbestigahan ka. Lahat ng detalye ay tumutugma, pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Kung ikaw nga si Shen Qingtong, sino ang nalunod? Hindi ko alam kung narinig na ni Ginoong Gu. Ang tungkol sa paghiram ng katawan para sa kaluluwa. Paghiram ng katawan para sa kaluluwa. Mas mahirap paniwalaan kaysa sa dahilan ng peking bagay. Mas mahirap talagang paniwalaan. Sinasabi ko ang totoo. Si Shen Qingqing ang salarin. Si Gu Ziming ay kasabwat. At sino naman ang taong nasa katawan mo ngayon? Sino siya? Hindi ko alam. May di maipaliwanag na koneksyon ako sa may-ari nitong katawan. Ang sagot lang ay makukuha ko lang sa Bizu Longfeng Bay. Okay. Kaya tutulungan kita na makuha ang biyang dugo ng dragon at phoenix. Ito ay isang kayamanan na walang halaga. Binayaran lang ako ng $50. Talagang iniisip akong pulubi. Kapatid, gagamitin ko ito. Paano kung palitan ang bagay na nasa kamay mo?
Magpatuloy ka. Bumalik, Ginoo. Talagang hindi ito tunay na anak. Nang makita namin siya sa tabi ng ilog, may suot siyang isang jade na palamuti, at isang liham. Ano ang nakasulat sa liham? Sinasabi na ang batang ito ay si Shen Qingtong. Sinabi rin na dapat natin siyang alagaan ng mabuti. Sinasabi na siya ay kambal ng isang mayamang pamilya. Sa hinaharap, patunay ang jade pendant. Babayaran ng malaking halaga ang kapalit. Ginoong Gu, sisiin ang babaeng ito. Nakita ang pera. Para sa 10 dolyar. Ibinenta ang jade pendant. Talagang wala akong kinalaman. Ginoong Gu, balong tao. Kaya kayo. Para sa 10 dolyar. Naputol ang kanyang daan pauwi. Ginoong Gu, noong nakaraang beses, pinilit na niyakap si Ginang. Shen, nagbalik ang lumang sugat. Huwag na huwag magalit muli. Huwag na huwag. Patawad, Ginoo. Kaya pala, ang babae sa pulang damit noong gabing iyon, ay hindi iba kundi ang aking kambal na kapatid na babae. Inalam ni Ginoong Gu ang iyong pinagmulan. Ito ay talagang maingat, mangyaring kilalanin ang iyong lugar. Ginoo, huwag nang magbigay ng dagdag na abala kay Ginoong Gu. Naiintindihan ko na. Salamat sa paalala. Huwag kang mag-alala. Yung mga taong nanakit sa atin, sisingilin ko sila sa kanilang ginawa. Zim Ingge. Hindi mo alam kung ano ang sinasabi nila tungkol sa akin. Sinasabi nilang ako ang pumatay sa kapatid at kumuha ng trono. At yung mga tabloid pa. Sinasabi nilang matapang ako at masama ang loob. Ngayon, alam na nilang matakot na sila. Noong una, sino ba ang gustong subukan gamit ang jade pendant? Ikalawang Ginoo. Ako ay kilala ang mga pangunahing manunulat ng ilang pahayagan. Pwede kaming magpalabas ng chismis na si Shen Qingtong ay isang engkanto mula sa Miaojang. Isang salitang mula sa isang demonyang babae. Sino ang maniniwala dito? Sige, ganito na lang ang gawin natin. Hindi sapat ang puro salita. Kailangan nating kumilos ng maaga. Mahal ang pera, kaya't humanap ng ilang mga takas. Yung mga mabilis kumilos. Gusto kong ipakita sa kanya at sa pilay na iyon. Ganap na mawala. Sige, ikalawang Ginoo. Tinitiyak kong magagawa ito. Ching Ching agad sa iyong pangalan bilang pinakamataas na appraiser. 3 araw mula ngayon, sa Jubaulu, magdaos ng isang pribadong pagpupulong para sa mga kayamanan. Ilabas si Shen Qingtong, lahat ng magagandang bagay na kanyang naipon. Ilabas ang lahat, sabihin na si Guyanzhou ay nag-alaga sa isang demonyo. Ang mga bagay sa Treasure Pavilion ay hindi malinis. Kung hindi mo pa rin bibilhin ang aming mga bagay, ang presyo ay maaaring doblehin na. Pagsugpo sa mga demonyong babae, maaari pa tayong kumita ng malaki. Mas gusto ko ito. Lolo, may masama. Nasa Jubao si ikalawang Ginoong Gu. Nag-auction ng mga lumang koleksyon ni Ginoong Shen. At nagkalat ng chismis. Sinasabi na ang mga produkto natin ay may halong demonyo. Oh, ilang kuha ang ginawa niya? 3. Kabuoang 12,000 pilak. Ang mga ibinenta niya ay mga pekeng na naayos ko. Kung nais mong labanan ng chismis, ito na ang tamang pagkakataon. Si Pangulong Li ng samahan ng mga negosyante ay labis na umiiwas sa mga pekeng ibinenta ng mahal. Chen Zong, ihanda ang sasakyan. Sabay tayong imbitahan si Pangulong Li. Pumunta tayo sa Jubaush. Tumingin ng mga alahas. Malapit ng ibid. Ang ika-4 na item, bote ng berdeng jade na dragon. Nagsisimulang presyo ay 5,000. Ang mga interesado ay mangyaring magtaas ng placard. Hindi inaasahang pagdating. Huwag magalit. Paano sila nakapasok? Ito ay isang pribadong pagtitipon. Walang imbitasyon. Hindi pinapayagang pumasok. Ang aking asawa, nandito para humingi ng tsaa. Walang pwede. Dumating si Pangulong Li. Pangulong Li. Saktong-sakto. Nagtatala kami ng Qingyu Chilong vase. Hindi ko alam kung interesado kayo. Magandang umaga sa mga bisita. Tama ang sinasabi ng kuya. Halika, maglagay ng tsaa. Sabi nila ay mayroon. Napakagandang bagay na ipapakita sa akin. Ito ang bagay na nasa entablado. Huwag magmadali. Magandang palabas ay malapit nang magsimula. Sige na. HMM. Ano ang balak mong gawin? Dahil sa imbitasyon ni Ginoong Li, narito ako upang suriin ang mga kayamanan. Ano ang balak mo?
Masira ang item. Ano ang ipambabayad mo? Ako ang magbabayad para sa kanya. Ako ang magbabayad para sa kanya. Gumawa ka na. Ang tunay na ginto ay hindi natutunaw sa tubig, ngunit ang pulbos ng ginto ay madaling matuno. Shen Qingqing, sinasamantala mo ang mga ari-arian ng iyong yumaong kapatid, at ibinibenta ito sa mataas na presyo. Nasaan ang iyong konsensya? Huwag kayong maniwala, ito ay isang masamang mahika. Nakaupo si Guyanzhou, mahigit 20 taon na siyang nasa wheelchair. Bakit biglang nakatayo siya? Nandito pa si Chairman Li. Tumahimik ka na agad. Anong gagawin natin? Kung panggagaya lang, okay na sana. Pero nagsisinungaling pa tungkol sa mga espiritu at Diyos. Nandito ang lahat ng mga eksperto. Mabuti o masama, totoo o hindi. Isang subok at malalaman. Ginoong Chen. Ano ang gagawin natin? Tunay na ito ay naayos na. Shen Qingqing, ang lakas ng loob mo. Magbayad, magbayad. Patawarin mo, Pangulong Li. Tiyak na may hindi pagkakaintindihan dito. May mga saksi at ebidensya. Saan nanggaling ang hindi pagkakaintindihan? Tawagin ang tao. Agad na isil ang lahat ng mga kuha. Si Shen Qingqing bilang isang namungunang tagasuri, ay niloko ang negosyo. Agad na alista sa listahan ng mga hindi mapagkakatiwalaan. Ipapaalam sa buong lungsod. Hindi na maaaring makipagtransaksyon pa. Oo, hindi. Tingnan natin kung hanggang kailan pa kayo makatawa. Ang baso na ito, para kay Maestro Shen at ang kanyang paningin, nakatigil sa daan ng pagyaman ni Gu Ziming, at iginagalang ang tapang ni Ginoong Gu. Kung wala kayo, hindi magiging ganito kadali ang mga bagay. Maligayang pagdating sa lahat ng bisita, sa aming restaurant. Ngayon ay ang anibersaryo ng aming restaurant. Sino mang makakakita ng pinagmulan ng bagay na ito, maaari mong dalhin ito bilang paunang gantimpala. Mayroon bang gustong subukan ito? Ano ang paunang gantimpala? Isang itim na tungkod. Gusto mo bang subukan? Gusto kong subukan. Halika, Ginoo. Ang tungkod na ito ay ginawa noong ika-16 na taon ng Guangxu. Ay pag-aari ng tagapangasiwa at pangunahing manggagamot. Noong taon ding iyon, sa buwan ng Disyembre, nailigtas niya ang pangalawang asawa ng kanyang Panginoon. Ngunit hindi niya nailigtas ang kanyang asawang nahirapan sa panganganak. Sa ilalim ng kalungkutan at pagsisisi, sinira niya ang tungkod na ito. Kaya't ngayon, ang tungkod na ito ay naayos na gamit ang itim na pintura. Tama ka sa sinasabi mo. Kaya't ang tungkod na ito ay ibibigay ko sa iyo bilang regalo. Ayos. Ayos. Ibinibigay ko sa iyo. Hindi ako gumagamit ng tungkod. Ang tungkod na ito ay simbolo ng suporta, mula sa pagbabalik ng sugat sa binti hanggang sa pagsisiyasat sa kanyang pinagmulan. Ang damdaming ito, hindi matatakot si Qingtong nakalimutan. Ang mga salitang ito, may bahagyang katotohanan, hindi masasabi na buong buo. Pero tiyak na may 5 bahagi. Kinuha mo ang 5 bahagi ng pera, pero kailangang palitan mo ang 10% ng aking kalakal. Talagang matapang kang magsabi niyan. Hindi pwedeng pumasok o lumabas ang aking piratang barko, kahit na magsisipa ako. Huli na ang lahat. HMM. Anong nangyari? Qingtong, alis na. Mag-ingat. Mag-ingat. Qingtong, Qingtong.
Kumusta ka? Chingtong, huwag kang magka-issue. Chingtong. Chingtong. Tao, pumarito. Chingtong. Shenzong. Protektahan si Ginoogo. Ginoogo, ayos ka lang ba? Ayos naman ako, nasaktan si Chingtong. Tumawag agad ng doktor. Sige. Huwag kang gagalaw. Naayos na ang sugat. Ginoogo, ayos lang ako. Ikaw naman. Paano mo nagawang harangan ang baril ko? Walang takot sa kamatayan. Nagsisisi na rin ako. Pwede bang? Ulitin natin. Wala nang susunod pa. Makinig ka sa akin. Dumating na ang banal na manggagamot. Talaga. Pero bago iyon, kailangan mong magdesisyon. Anong desisyon? Kaya niyang pagalingin ang iyong mga mata. Maging katulad ng karaniwang tao. Ngunit mawawala ka ng tuluyan. Ang kakayahang suriin ang mga yaman. Hindi ito madaliin. Mayroon kang 3 araw upang mag-isip. Huwag na. Chingtong. Mag-isip ka pa mabuti. Ayaw kong mamatay, pero hindi ako takot. Ang takot ko lang ay, mawala ang kakayahan kong mag-verify ng mga hiyas. Tunay na magiging bulag na ako. Pero ayos lang din naman. Mula ngayon, ako na ang iyong mga mata. Sinabi ng lolo na iparating sa iyo. Kung gusto mong maglaro, sasamahan kita hanggang dulo. Maghintay ka sa akin. Kuya Ziming, sino ang nagdulot sa iyo ng ganito? Guyanjo. Maliban sa kanya, walang iba. Gusto kong makatarungan ng kanyang dugo. Walang libing kapag namatay. Isang bagong laban. Para sa nangungunang eksperto sa pagtuklas ng hiyas. Malapit nang magsimula. Yung bulag na yon, kayang-kaya kong sabihin. Siguradong dadalo ako. Sa oras na yon, gagamitin ko ang lakas ng gintong mata. Para mapahiya si Zhu. Para tuluyang mapunta siya sa aking kamay. Ang galing mo, Guyanjo. Akala mo lang mapapahamak ang anak ko. Hindi kita papayag ang magtagumpay. Ginang, Shen, itong ilang kahon, ay mga lumang bagay ng aking ina. Maaaring mayroong mga pahiwatig tungkol kay Yulang dito. Nahihirapan akong makakuha ng isang piraso ng jade na pangkaligtasan. Para sa bata, kailangan mong isuot ito ng nakadikit sa katawan. Tandaan mo. Maraming salamat. Sino yon? Anong nangyayari? Siguro, siya nga. Sino? Ikaw ba yung bagong tagapangasiwa na si Chen? Narinig ko na hindi maganda ang mata mo. Dahil sa sugat noon, nakakaawa naman. Yan Joe, ang galing-galing mong dalaga. Bakit mo papayag ang gawin ang mababaw na gawain? Malinis ang mata, maingat ang puso. Hayaan siyang ayusin ang mga lumang bagay ng ina. Nakapagpapaalala ako. Mabilis umalis ang ate. Naiwan ang mga lumang bagay na ito. Talagang dapat itong ayusin. Ngunit, may mga bagay na lumipas na. Bakit pa natin huhukayin ito? Magdadagdag lang ng kalungkutan. Sabi mo nga, di ba? Si Chingtong ay sumusunod lang sa utos. Oh. Yan Joe kaka-receive ko lang ng magandang old ginseng. Babalik ko at ipapakuha ko ito. Pakainin kita. Huwag na kayong mag-alala. Walang anuman sa pamilya. Sige, magpakaabala na kayo. Di na ako makikisali. Shenzong, isara ang pinto. Oo. Magtiwala ka. Kapag umalis ka na, tiyak na ibibigay ko ang batong ito sa iyong anak. Sabihin mo sa kanya na ito ay mula sa iyong ina, na iniwan para sa iyo. Siya ay isang mapagmahal na anak. Tiyak na iingatan ito. Ang yingin na nahawakan ng patay. Mabuti na itagang mabuti. Maaari kang umalis ng may kapayapaan.
Ano ang narinig mo? Ginoong Gu, hindi namatay ang iyong ina sa mahirap na panganganak. Nalaman pa ng batang bulag na ito. Hayaan mo siyang makasama si Guyanzhou. Mamatay na tayo ng sabay. Dalawampung taon na. Buhay ng aking ina. At itong aking binti. May mata ang Diyos. Nakatagpo ako sa iyo. Ginoo Gu, tinatawag ka ng Ginoo para kumain sa bahay. Ikaw, ang iyong binti, makakatayo na. Matagal nang gumaling ang binti na ito. Gusto nilang kantahin, sasamahan mo silang kantahin hanggang dulo. Makakatayo na si Yanzhou, talagang magandang balita iyon. Ayos na ang binti ni Itay. Naiintindihan ko, kumain na tayo. Ilang araw na lang, araw ng pag-alala ng nanay. Gusto kong gumawa ng ilang papel na tao para sa kanya. Isang lalaki at isang babae. Mas mabuti kung pareho, na kulay purpura. Hindi ka ba nagsasalita ng walang hiya? Ang paboritong kulay ng tita mo ay lila. Hindi ba't ito'y isang tabu? Husgahan ka na, Ginoo. Nangangamba ang bata sa kanyang ina. Maawin ang kanyang damdamin. Oo, nanay. Hindi mo ba sinabi na bago mamatay si Dama? Ang kinakatakot ko ay maging isang anak na walang ina na itinuturo. Guyanzhou. Totoo nga, walang ina na nagturo. Anak na walang ina. Bukas. Ginoo, tingnan niyo po siya. Isang magandang hapunan. Sige na. Bilang nakatatandang kapatid, dapat kang maging magandang halimbawa. Nawala mo na ang dangal ng pamilya. Umuwi ka na. Walang utos ko. Huwag kang babalik. Ngayon, wala na akong daan na maatrasan. Ako ang magbabayad ng galit ng nanay mo. Kapatid na Sobing, sasabihin mo ba na kaya kong manalo? Mag-alala ka lang, naayos ko na lahat. Sa unang round, una nating i-verify ang ginto na incense burner. Gamit ang gasolina para gumawa ng usok. Pagkatapos, ipahid ang cinnabar powder sa ibabaw. Sasabihin na lang, na ginamit ni Shen Qingtong ang mahika, upang lapastanganin ang anti-gang bagay, at patunayan ang kanyang pagkatao bilang isang demonyo. Hindi ba masyadong halata ang ganitong paraan? Ito na ang pinakamabilis na paraan. Sa harap ng lahat. Hindi rin maglakas loob si Guyanzhou na hayagang ipagtanggol siya. Darating ang panahon. Sa mga maliit na trick nyo. Gusto nyong patumbahin ang isang master sa pagsusuri ng kayamanan. Yung bulag na yon ay master. 10 gintong mata. Hindi kayang talunin ng isang mata ng dugo. Sa kakayahan. Hindi mo kayang talunin yung bulag na yon. Kung tatamaan ka ng ahas, sa 7 pulgada mo siya tatamaan. Ganyan kayo. Maghintay kayo at tingnan. Ngayon ang rurok ng laban. Mula sa pinakamagaling na eksperto sa mga kayamanan. Si Ginang. Shen Qingqing. Labanan. Si Ginang. Shen Qingtong, ang bagong bituin ng puok ng Go. Ang panalo ay tatanggap ng gantimpala bilang pinakamahusay na eksperto sa pagtukoy ng mga hiyas. Ngayon, opisyal nang nagsimula ang paligsahan. Parehong naging kahanga-hanga ang kanilang ipinakita. Susunod ay ang bahagi ng pagsusuri mula sa mga hurado. Si Ginoong Shen Qingqing ay napakahusay sa pagtukoy. Mabilis niyang nasasabi ang pangalan at tinatayang halaga. Ngunit kumpara sa iba, Ginang, Shen Qingtong, bagamat may kapansanan ang mga mata, kaya niyang mabilis na tapusin ang mga pagsusulit na ito, at maipahayag ang pinagmulan ng mga anti-gang bagay, at ipahayag ang kanyang pananaw. Matapos ang maraming talakayan, napagpasyahan sa huli. Nanalo si Ginoong Shen Qingtong, bilang bagong henerasyon ng pinakamahusay na eksperto sa pagsusuri ng mga hiyas. Palakpakan natin ng buong sigla, para sa kanya. Sandali lang.
Sa resulta ng paligsahan na ito, hindi ako kontento, dahil siya, nang loko. Hindi ba kayo nakakapagtaka? Paano makakahusga ang isang bulag? Sa ilalim nitong tela sa harap niya, tiyak may nakatagong anuman, na hindi dapat makita. Paano makakahusga ang isang bulag tungkol sa hiyas? Walang masyadong palusot, ha? Tanggalin mo na, tanggalin mo na. Para sa patas at makatarungang paligsahan, humihingi ako kay Ginoong Shen Qingtong, na tanggalin niya ang maskara sa harap ng lahat, para sa pagsusuri sa lugar. Kung hindi, ang resulta ng paligsahan, ay mahihirapang patunayan. Ginang, Shen, kung hindi ka pa mag-e-explika, talagang hindi na ito magiging malinaw. Oo nga, tanggalin mo na, bilisan mong tanggalin. Babaeng demonyo. Nakita niyo ba, mga tao, siya ang babaeng demonyo. Tahimik muna ang lahat. Siya ang demonyang babae. Tahimik muna ang lahat. Ako ba ay demonyang babae? Siyempre, may mga tutulong sa akin na ipagtanggol ito. Ginoong Chen, dalhin mo ang mga bagay dito. Kung matalo sila, siguradong pag-uusapan nila ang mga mata ko. Huwag mag-alala, nakahanda na ako para sa iyo. Sertipikasyon ng Guru Xingyun. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa oras na iyon. Ano ang maipapakita nito, Ginang? Shen, syempre, hindi mo alam, dahil ang mga mata mo ay peke. 8 taon na ang nakalipas. Ang mga gintong mata mo, ay dati nang nakumpirma ng isang master ng kapalaran. Kung talagang gusto mong sabihin ako ay isang demonyang babae, kung gayon, ikaw na gumagamit ng gintong mata, ay dapat ding ituring bilang isang demonyang babae. Ang guro ng kapalaran ay nawala na, sa loob ng 10 taon. Hindi mo siya basta-basta makikita. Ang dokumentong ito ay malinaw na peke. Akala mo ba ay madali lang ang maglinis ng pangalan gamit ang papel na ito? Walang paraan. Pakiusap, tahimik po tayong lahat. Ang sertipikasyon ng guro ng ulap, syempre, may autoridad. Ngunit, ang hatol ng pinakamagaling na eksperto sa mga kayamanan, ay hindi dapat baliwalain. Dahil dito, dahil natanggal na ang takip ng mata ni Ginang, Shen, mas mabuti, na magdaos tayo ng isang patas at makatarungang laban muli. Paano? Kailangan pa bang? Sa tingin ko ay, sundin na lang natin ang sinabi ni Ginang. Leo, magkaroon tayo ng isa pang laban. Pakiusap sa likod. Ihanda ang mga anti-gang gamit para sa overtime. Sa oras na iyon, una mong ubusin ang enerhiya niya. Hintayin ang overtime. Tsaka mo ilabas ang dugo na Jade. Gamitin ang sumpa ng dugo na Jade. Guluhin ang isipan niya. Pagdating ng tamang panahon, magpapadala ako ng tao para ipakalat ang pabangong pulbos sa Jade na ito. Anong silim na ito? Anong silbi? Kahit sino pa siya. Pag naamoy niya, agad magsasalita ng totoo. Kahit ang Diyos-Diyosan, hindi makakaiwas. Anong nangyari sa nanay? Siguradong si Guyanzhou ang may gawa niyan. Ako ang iyong anino. Ngayon, ang iyong mga mata, ang iyong katayuan, lahat tungkol sa iyo ay gusto ko. Shen Qingtong, nakikita kong nawala na sa iyo ang mga mata na ito. Paano ka pa makakapagsuri ng mga yaman? Inay, pakiusap, pigilan mo siya. Ginoong Shen, tanong ko lang po, talagang ninakaw mo ba ang hiyas ni ate? Hindi ako. Tanong ko lang po, talagang sinunog mo ba ang mata ng ate mo? Yung ginawa mo kanina, maaaring ituring na pagsuko na. Hindi po ako, wala akong tumakbo. Shen Qingqing, inakusahan mong pumatay ng sariling kapatid na babae. Bumalik ka agad para sa investigasyon. Hindi ako, hindi ko ginawa, hindi ko ginawa, hindi ko ginawa, hindi ko ginawa. Kuya Ziming, tulungan mo ako, tulungan mo ako. Ikaw, masamang babae. Ang pumatay ay dapat managot, iyon ay tama at makatarungan. Hindi kita matutulungan.
Napakasakit ng puso mo. Talagang wala kang kwenta. Nabaliw ka na. Gu Ziming, buntis ako ng anak mo. Hindi mo ako ililigtas. Sasama ko siya sa kamatayan. Dalhin mo ako. Ina, pakiusap, iligtas mo si Ching Ching. Buntis siya ng anak ko. Bakit ka nag-aalala? Hindi ka agad mamamatay. Pero yung 2 taong yun. Isa ay magaling sa panlaban, isa sa pag-atake. Pwedeng magdepensa o umatake. Kailangan silang paghiwalayin. Patayin siya. Ang gulo. Ngayon, siya ay sobrang sikat. Nangungunang eksperto sa pagsusuri ng mga antics. Hindi ganoon kadali ang patayin siya. Ano ang dapat gawin? HMPH. Gu Yanzhou. May isang kasunduan sa kasal, na itinakda ng kanyang ina noong siya'y nabubuhay pa. Huling hangarin ng yumaong ina. Siya ay isang mapagmahal na anak, hindi niya tiyak na matatanggihan. Kahit na si Gu Yanzhou ay hindi gaano. Si Shen Qingtong. Isang babaeng may hindi kilalang pinagmulan. Isang bulag na may masamang kapangyarihan. Gusto pa niyang umupo sa posisyon ni Madam Gu. Talagang pangarap lang niya iyon. Ngayon. Salamat. Hindi ba't napagkasunduan natin? Ako ang iyong mga mata, ikaw ang aking tungkod. Sa pagitan natin, hindi na kailangan ang mga formalidad. Maliwanag na mata, kung sakaling lahat ay maayos na, nais mo bang manatili sa team? Manatili sa aking tabi, sinasabi ko, hindi basta-basta na tagapangasiwa, at Ginoo Gu, nasa ibaba na ang sasakyan ng Ginoo. Sinasabi na gusto kayong dalhin pabalik, upang talakayin ang mga mahalagang bagay. Anong bagay? Parang tungkol sa inyong ina noong siya ay buhay pa, nakapag-ayos na ng kasal. Ngayon, may dumating na tao, sinasabing gusto niyang makipagkita. Ginoo Gu, huwag mong pahirapan ang usapan. Sagot ka na. Kung hindi, hayaan mong maghintay siya. Ayaw ko nang gawin iyon. Qingtong, hintayin mo ako dito. Pupunta lang ako roon para ayusin yan. Babalik ako para sayo. Nasa ayos na ang mga sinabi. Walang dapat ipilit, Ginoong Gu. Qingtong. Makinig ka. Shenzong. Ihatid si Ginang. Shen pauwi, sige. Ikaw, walang hiya. Dahil sa isang bulag na hindi mo kilala, kahit ang huling kahilingan ng iyong ina, hindi mo na inisip. Sinabi niya, Shen, malinaw, mata, hindi ito, isang bulag na walang pinagmulan. Tungkol sa huling kagustuhan ng ina, mas mabuting tanungin si Tia Leo. Ang sinabi ng ina bago siya pumanaw, ay pakasalan ko ang anak na babae ng pamilya Su. O kaya naman, kahit mamatay na, hindi kayo pababayaan. Kasalanan. Anong sinasabi mong kalokohan? Ang kasal na ito. Kailangan mong ikasal. Kahit ayaw mo, kailangan mong ikasal. Ang kasal na ito. Ikaw na lang ang mag-ayos. Bodong. Ulitin mo yan. Umalis ka. Kung aalis ka, lumayo ka. Gusto kong makita. Nang umalis ka sa pamilya Gu, ano ka na ngayon? Yung batang si Yanzhou. Malamang, na nadala ng engkanto. Ano? Sinasabi nila sa labas. Na si Guda ay nadala ng babaeng engkanto. Anong kalokohan yan? Walang ganitong mahika sa mundong ito, Ginoo. Si Yanzhou ay nakaupo sa wheelchair ng 20 taon. Ngayon ay nakatayo na siya. At saka, isa siyang mapagmahal na anak. Noong nakaraan, dahil sa kanyang ina, hindi nag-atubiling makipag-away sa inyo. Ngunit ngayon, ayaw na makinig kahit sa huling hiling. May punto ka. Sabi mo, ang babaeng ito na sumisinta kay Yanzhou, ay nagnanais ng yaman ng pamilya. O kaya ay para sa pamilya. Magkakaroon ng kawalan ng supling.
Si Ginoo Go ay nakalulugod sa isang buong araw na pagkalasing. Kung hindi makakakuha ng lunas sa loob ng 3 araw, ay matutulog na lang at mamamatay. Nasaan ang lunas? Tanging ang naglagay ng lason ang mayroong nito. Shenzong, ibigay mo sa akin ang damit ni Ginoong Go. Sige. Ginang, Shen. Si Liu Rumay. Ang lunas ay tiyak na nasa kamay niya. Hahanapin ko siya. Sandali. Wala kang sapat na ebidensya ngayon. Baka makagat ka pa sa likod. Ngunit, sa utos ng Ginoo, nahuli ang mangkukulam na si Shen Qingtong, pinabalik sa bahay para tanungin. Walang hiya, Shenzong. Kung gusto ni Ginoo Go makipagkita sa akin, sasamahan ko na lang sila. Magaling ka. Dalhin na. Gawin ang lahat para mapanatili si Ginoo Go. Aalis ako, babalik din ako. Sige. Ginoo, dinala na ang tao. Sabi nila, bakit ninyo ginamit ang mahika para saktan ng anak ko? Si Ginoo Go ay may sintomas ng pagkalason. Kung hindi ka naniniwala, maari tayong magpadala ng tao para mag-imbestiga. Ikaw, demonyang babae, puro kalokohan ang sinasabi mo. Paluin siya ng 30 palo, buksan ang kanyang bibig. Oo. Ako ang pinakamagaling na tagasuri ng mga kayamanan. Kahit na may pagdududa ka sa akin, hindi rin dapat ako parusahan ng walang pahintulot. Ginoo. Si Ginang, Shen ay may espesyal na katayuan. Kung basta-basta siyang hahawakan, maaaring makasama ito sa pamilya Go. Mas mabuting ilagay na lang siya sa ilalim ng pangangalaga, at kapag napatunayan na ang katotohanan, doon na lang tayo kumilos. Ilagay siya sa piitan. Walang sino man ang pwedeng makakita ng walang utos ko. Walang sino man ang pwedeng makakita. Oo, Ginoo. Ginang, Shen, ako ito. Kamusta na si Ginoong Go? Tungkol kay Ginoong Go, hindi pa siya nagising. Mayroon ka bang anumang mga pahiwatig dito? Wala pa sa ngayon. Ngunit, mayroon bang pinakamahalagang bagay si Ginoong Go? Kung pag-uusapan ang pinakamahalagang bagay, iyon ay ang kanyang tunay na ina, si Ginang. Lin, tama. Mahal na mahal ng Ginoo ang kanyang asawang babae noong siya'y buhay pa. Ngunit sa tingin niya, ang pagkakapanganak ng binata, ang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Shenzong, tulungan mo akong gumawa ng isang bagay. Sabihin mo, tungkol kay Liu Rumay, singsing na hindi maiiwanan. Tulungan mo akong makuha ito. Pupunta na ako. Sino? Ginoo, nais ko kayong makausap. Pumunta kayo dito. Sige, naiintindihan ko. Ginang, Shen, paano magagawa ng ama ko ang ganito sa iyo? Huwag kang matakot. Gagawan ko ng paraan para mailigtas kita. Kailangan mo akong iligtas. Matalinong tao si Ginang. Shen, hindi siya dapat nakatali dito. Ililigtas kita. Ikaw ang gagawin sa akin. Paano kung magtulungan tayo ng malakas? Pero meron ka ng si Miss Shen. Ay naku, huwag na lang. Sobrang tanga niya, parang baboy na mangmang. Hindi siya pwedeng ikumpara sa'yo. Pero kung malaman ni Ginoo Go, kahirapan na nga siya ngayon. Ako lang ang tanging sandigan mo. Tara na. Ginoong Shen. Ako si Shen Qingtong. Kahit mamatay pa dito, hindi talaga ako makikipagtulungan sa'yo. Shen Qingtong, sinasabi mo yan sa akin. Ang mga katulad mo ay mapanlin lang at mapagkunwari, kahit na humingi ka sa akin ngayon na maging Ginang Go. Hindi ako papayag. Oo. Gusto mong maging asawa ng pilay na iyon. Pero ano na ang gagawin mo ngayon? Ngayon, hindi pa niya kayang protektahan ang sarili niya. Kahit na magising siya, ang mapapangasawa niya ay si Miss Su. Hindi ka pwedeng maging asawa niya, ikaw na bulag. Kahit pa siya ay manghihina o manghihimatay, mas matibay pa rin siya sa'yo ng 100 beses. Tumahimik ka na, huwag kang maglakas loob. Talagang nagmamali ka pa sa akin at sa pipi na yon.
Ginoong Shen. Ayos ka lang ba? Hindi ko anakalin na siya mismo ang lalapit sa amin. Ano ang susunod na gagawin? Ilalagay mo siya sa lugar na dadaanan ni Liu Rumay. Hindi ako naniniwala na si Liu Rumay ay walang lunas. Oo. Minga. Minga, bilisin mo, lunukin mo na. Sino? Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Minga, ina. Ano bang nangyari sa akin? Nahulog ka sa Thousand Day Drunk. Anong nangyayari? Pumunta ako sa piitan. Nahanap si Shen Qingtong. Ikaw. Nasira mo ang plano ko. Anong kinalaman ko dyan? Saan ako nagkamali? Sinasadya ni Shen Qingtong na mahuli. Gusto lang niya ang lunas na nasa kamay ko. Iniisip ko, gamitin si Shen Qingtong. Hindi ko akalain na siya ay ganitong kasamaan na babae. Kung gusto niyang mamatay, gagamitin natin ang ibang tao para dito. Kapag dumating ang iyong ama, gawin mong mas dramatiko hanggat maaari. Naiintindihan mo ba? Okay. Zim-ing. Ginoo. Yung demonyang babae ay gustong saktan si Minga. Ano? Ama. Halos hindi na kita makita. Sige na, sige na. Huwag ka nang magsalita, Ginoo. Yung demonyang si Qingtong. Hindi ko alam kung anong uri ng mahika ang ginamit. Tingnan mo. Itong mga sintomas, pareho na pareho sa kay Yanzhou. Ginoo. Gago ka talaga. Pupunta na ako sa kanya ngayon. Sino? Ikaw, Engkanto. Hindi pa kita papatayin ngayon. Sayang ang pagiging magulang ko. Karapat dapat ka naman. Hindi man lang alintana ang anak mo. Nang hindi pa man nakakauwi ang asawa mo, nagpakasal ka na sa iba. Nasa iyo na ang pamilya ni Go. Sa huli, mauuwi rin sa wala. Tumahimik ka. Alam mo ba kung ano? Pinakamamahal ni Ginang Lin ang gardenia. Dahil yun ang unang bulaklak na ibinigay mo sa kanya. Na bulaklak. Paborito ni Ginang Lin ang mga damit na pangkanluranin. Ngunit dahil sa sinabi mong hindi maganda, nagsuot siya ng kipaw na hindi bagay sa kanya. Ito. Naaalala mo ba ito? Ikaw. Paano mo nalaman ang mga ito? Sino ka ba talaga? Huwag mong alalahanin kung paano ko alam. At huwag mo rin alalahanin kung sino ako. Dahil hindi mo naaalala. Kaya ka nagpakasal kay Liu Rumay na iyon, isang mapanganib na babae. Tama na. Kung wala si Rumay, matagal na akong bumagsak. Si Yanzhou ay ipinanganak na mahina at madalas magkasakit. Kung hindi dahil sa paghanap niya ng mag-aalaga, hindi na sana siya umabot hanggang ngayon. Ako sa kanya, ay nagbigay na ng lahat ng aking makakaya. Ginoong Gu. Ngayon, tanungin kita, kung si Ginang Lin, hindi pumanaw dahil sa panganganak. Anong sinasabi mo? Si Liu Rumay ang pumatay kay Ginang Lin. Ngayon, tinatamasa niya ang lahat ng katangian ng isang asawa, at gusto pa niyang lipunin ang kanyang anak, ng buong buo. Hindi mo ba alam? Mangkukulam. Talagang ikaw ay isang mangkukulam. Nalaman ko na ganito ka. Nakakaakit ng tao. Para sa anak ko. Kailangan mong mamatay. Lolo, nagising ka na. Anong nangyari sa akin? Nakalason ka ng lason ni Liu Rumay. Si Ginang Shen. Siya ang tumulong sa iyo na makuha ang lunas. Nasaan siya? Nasaan siya? Siyang nakulong ng matanda sa piitan. Ginoo, kakaibang gising nyo. Kaya nyo ba? Ginoo, mas mabuti pang ako na lang ang pumunta. Umalis ka. Ginoo. Tumigil ka. Qingtong. Lolo, ako na lang bahala. Umalis ka na. Umuwi ka na. Sa huli mapapahamak ka niya. Pinatay mo siya. Talagang gusto nilang kunin ang buhay ko.
Ginoo Gu, pahiram po, makipag-usap lang sandali. Ginoo Gu, Ginoong Shen, ang sugat sa braso ay panlabas. Ang mas nakakabahala ay ang mata. Ang kapangyarihan ng dugo sa mata. Talagang laban sa kalikasan. Si Ginang. Shen ay labis na napagod. Maaaring, permanente niyang mawala, ang kakayahang suriin ang mga kayamanan. May posibilidad bang makabawi? Ito, ay hindi matukoy. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Itay, wala na ang mga mata. Ibig sabihin, na humihina ang abnormal na tisyo sa kanyang utak. Marahil, ito ay makakatulong sa pag-ayos ng nakaapekto na optic nerve. Para sa kanya, hindi naman sigurong magandang balita iyon. Lolo, si Miss Su, nagsisigaw sa pintuan na gusto kang makausap. Ayaw mong makipagkita. Lolo, magkita na lang tayo. Ang aking kakayahan sa pagtukoy ng mga hiyas. Nawala na. Pero, ngunit ngayon nakikita ko na. Kailangan kong sabihin kay Yanzhou. Iyon ang magiging asawa ni GYU. Sabi nila ay may dala na makakatulong sa paggaling, ang mahiwagang gamot para sa sugat ni Ginoong Gu. Kung ako si Ginoong Gu, tiyak na pipiliin ko si Ginang. Su, sabi nga, ang unang gagawin ng pilay kapag nakatayo ay itapon ang tungkod. Ngayon, si Ginang, Shen, ay nawalan ng kakayahang suriin ang mga kayamanan. Mukhang mapapaalis na ako sa tahanan ng mga Gu. Kailangan niya ng liwanag at kalusugan. Maibibigay ito ni Ginang. Su, at ako. Wala akong maibibigay. Nawalan ng malay si Ginang. Shen, anong nangyari? Madilim na. Paalis na, Ginoong Gu. Qingtong. Hindi ko kailanman kinilala ang kasunduan sa kasal. Nananatili ako sa tahanan ng Gu, para sa paghihiganti lamang. Shen Qingtong, tumingin ka sa akin. Wala na ako ngayon. Wala na akong kakayahang suriin ang mga kayamanan. Walang halaga ito para sa'yo. Guye, bakit pa? Maliban sa paggamit, meron pa bang iba sa pagitan natin? Wala na bang iba pa? Guye, umalis ka na. Naghihintay pa ang iyong fiancé sa'yo. Sabi ko na noon, kahit hindi mo makita, ako ang iyong mga mata. Huwag kang basta-basta sumuko. Huwag mong isuko ang iyong sarili. At huwag mo rin akong isuko. Ginang, Shen, sa wakas ay nagising ka na. Halika na at inumin mo ang gamot. Hindi mo alam. Ngayon, gulo na sa labas. Anong nangyayari?
Sinasabi nila sa labas, ang mga gamit sa Treasure Pavilion, binyantaan ng mahika, simula 3 araw na ang nakalipas. Tuwing umaga, may malaking grupo ng tao na nakaharang sa pintuan. Kailangan ng ibalik, ngayon ay talagang dumating na. Isang malaking grupo ng mga mamamahayag. Tingnan ang sitwasyon na iyon, talagang nais nilang sirain ang Treasure Pavilion. Nasaan si Ginoong Go? Umalis na siya bago magsikat ang araw, kasama si Ginoong Chen. Nawala na ang mga mata ng dugo, pero nandyan pa ang 10 taon kong karanasan. Mei Siyang, kunin mo ang damit ng aking tagapamahala. Pupunta ako sa Treasure Pavilion. Hindi pwede, Ginang. Shen, hindi ka pa gumagaling. Kung malaman ni Ginoong Go, si Ginoong Go bilang may-ari ng Treasure Pavilion, ay pumunta na. Bilang eksperto sa mga kayamanan ng Treasure Pavilion, dapat din akong pumunta. Sa kadiliman, simula nang ako, si Shen Qingtong, ay umakyat mula sa impyerno. Hindi na ako natakot sa dilim. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang pumili ng laban. Gu Yanzhou, huwag mong akalain na dahil malakas ang pamilya mo, ay maaari kang mang-ape. Itong gintong lalagyan, ay hawak ng demonyang babae. Binili ko ito at kinabukasan, may sakit ang nanay ko. Kung hindi ito isang sumpa, ano pa? At itong sikat na painting mula sa dinastiyang Tang, binili ko ito ng mahal. Nang ipatingin ko sa iba, HMPH, sabi nila, peke ito, parang bulag na humahawak ng kayamanan. Nakikita kong parang mga bulag na humahawak ng elepante kayo. Laging nagbabalat kayo ng mga kalokohan. Treasure Pavilion, kung hindi ninyo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, sisirain namin ang tindahan ninyo. Ibigay ang demonyang babae. Pinoprotektahan ni Gu Yanzhou ang demonyang babae. Hindi rin siya mabuting tao. Magbabayad ng danyos. Pakiusap, huwag mag-alala ang lahat, tungkol sa tunay at pekeng bagay. Mayroong tamang opinyon. Ngayon, kung ito ay pagkakamali ko, handa akong magbayad ng 10 beses. Ngunit kung mayroong gagamitin ito para sa kanilang kapakinabangan, ako si Go. Hindi ako magpapatawad ng mga opinyon. May mga eksperto ka pa ba sa Treasure Pavilion? Tungkol kay Wang Jinrong, ang mamamatay tao. Mukhang gusto mo lang magpaliban ng oras. Walang hiya. Paano ka makakapagsalita ng ganyan? Dumating na ang mangkukulam. Dumating na ang mangkukulam. Narinig ko, may nagsasabi na ituturo nila sa akin ang mga patakaran ng pabula ng hiyas. May nagsasabi na nagtatanong sa aking pagsusuri ng mga hiyas ni Shen Qingtong. At sinasabi pa nila, nasa mga anti-gang bagay ninyo, ako ay gumamit ng mahikal na paraan. Pagsira sa inyong pamilya, ang gintong bote ni Boss Wang, ang sikat na pintura ng dinastiyang Tang ni Boss Li. Sino pa? Ihanda na lahat. Ngayon, gagawin ko ito sa harap ng lahat. Muli kong susuriin. Talagang natural, hindi pwedeng peke. Peke. Hindi rin talagang totoo. Sasabihin ko na ng maaga, kung may sinadyang magkalat ng chismis na makasasama sa reputasyon ng aking Treasures Pavilion. Kaya't gagamitin ko ang pangalan ng pinakamagaling na appraiser. Magdemanda sa gobyerno. Mahigpit na parusa. Sige. Kaya't magpapatunay tayo sa harap ng lahat, Ginang. Shen, kailangan mong patunayan ang mga anti-gang ito, at ipaliwanag ang kanilang pinagmulan. Kung hindi, mukhang mahirap makuha ang tiwala ng lahat. Sige, sugod na. Huwag mag-alala, nandito ako. Salamat. Ito ay isang taktika ng maraming tao. Hindi ako naniniwala. Ikaw ay bulag. Hindi ka nagkakamali kahit kailan. Sino pa ba? Kung wala na, sandali lang. Ay naku. Hindi ba si Panglao Shenxian mula sa West City, at si Zhao, ang may-ari ng Tungbauhang? Hinahawak nila ang, baka ito ang sikat na yin-yang na Batelya. Ang Batelyang ito ay may isang yin at isang yang, kaya nitong suriin ang kapalaran at kapalaran. Matagal na nating hindi nakikita ito, maraming taon na siguro. Magpapakuha ako ng larawan. Ako po si Pang Zuan daw. Sa isang pagkakataon, nakuha ko ang bateng ito. Matagal ko nang narinig ang talino ng guro, kaya't nais kong ipakita sa inyo ang tunay at pekeng. Swerte naman. Ako rin, si Zhao Saihai, ay may isang bote. Isang ito lamang ang bateng ito sa mundo. Pakiusap, tingnan ito, Guro Shen. Alin ba ang totoo? Alin ang peke? Talagang magkapareho sila. Oo nga. Talagang magkapareho sila. Ay.
Ginoong Shen, magsabi ka na ng totoo. Makinang glazer na parang jade. Ang tunog nito ay hindi titigil. Ito ay tunay na produkto, at ang kay Boss Pang na ito. Malinaw na kulang ang kalahati ng tunog. Ang pinakamahalaga pa, kalahati ang timbang. At ang tunog ay ganap na iba sa orihinal. Kaya, totoo ang kayang ni Boss Zhao, at si Boss Pang ay peke, sinasabi lang walang kwenta, laging alituntunin sa anti-gang kalakaran. Ang bagay ay hindi nagsasalita, ang tao ang kailangang magpasya. Totoong produkto, ang pangunahing luwad. Ginawa mula sa putik ng Taihu, naging 3 taon ang proseso, at pekeng. Ang luwad ay hinaluan ng mga modernong pulang ladrilyo mula sa timog ng lungsod. Kung may pagdududa kayo, magsaliksik kayo at malalaman ninyo. Ginoong Gu. Ginoong Pang. Alam mo ba, kung sino ang huling may-ari ng bateng ito? Siyempre, ito ay ang hanla ng nakaraang dinastiya. Hindi, ito ay kay Ginoong Liosan ng pawnshop sa timog ng lungsod. Ayon sa aking kaalaman, ikaw ay nagbayad ng $15. Binili mo, di ba? Itong botelya. Sa ilalim ba ay nakaukit? Sa isang maliit na seal na may 7 salita para sa pagtulong sa girong minamahal. Paano mo nalaman? Ganito talaga ang tunay na produkto. Lolo Pang, sana'y malinaw na ang sinabi ko. Hindi ba, Ginoong Shen? Noong ibinigay ko ito sa iyo, na bote. Wala namang ganitong pulang bakas. Tingnan ninyong lahat. Itong bakas ng kamay, ay mahahabang daliri, maliit ang palad. Hindi ito kamay ng lalaki. Shen Qingtong, magsasabi ka pa bang hindi ka demonyo? Napaka-espesyal ng dol na sitwasyon. Ngunit, may isang bagay kayong nalampasan. Pangulo Li. Pangulo Li. Upang patunayan ang kanyang inosente, at para sa katarungan, malakas ang loob si Qingtong na humiling ng iyong tulong. Anong nangyari? Hindi ka ba pupunta kay Ginoong Gu? Una, upang maiwasan ang pagdududa. Pangalawa, ikaw ang kumakatawan sa katarungan. Sabihin mo, paano kita matutulungan? Ngayon, tawagin mo ang tao mo. Kumuha ng 3 bagay. Una ay ang pulang asin. Pangalawa ay ang katas ng oak. Pangatlo ay ang iyong pinangalagaang porselana. Gawin mo ayon sa sinabi ni Ginoong Shen. Mabilis na pumunta at bumalik. Oo. Ang dalawa ay nagiging isa. Ang kulay ay magbabago. Ito ay lohikal. At hindi isang multo. Tungkol sa iyo, Boss Zhao, sa iyong manggas ngayon, siguradong may nakatago, na pulang asin na pulbos. Tao na. Siyasatin niyo ako. Huwag kang lumapit. Huwag mo akong hawakan. Wala akong, hindi ako nagkasala. Ano pa ang sasabihin? Anong uri ng mahika? Kaya pala ito ay mga maruruming taktika. Bitawan mo. Si Zhao Saihai ay nandaya. Ano ang pakialam ko dito, Ginoong Pang? Siyempre may pagkakamali ka. Ang pagkakamali ay bilang isang matandang miyembro ng negosyo. Alam mo na may mga peke na nagbebenta ng peke. Ikaw, nagsisinungaling ka. Nasaan ang ebidensya? Ito. Ito ang ebidensya na kailangan mo. Ito ay mga piraso ng pulang ladrilyo mula sa pugon. Kaugnay ng iyo, pareho lang sa mga bagay na gawa ng pekeng. Nandito si Pangulong Zhang. Maaari siyang maging saksi para sa akin. Paano magkakaroon ng ganitong bagay mula sa kontemporaryong sa iyong anti-gang bote, Ginoong Pang? Alam mo na ang totoo. Magandang pangulo ng samahan ng mga negosyante. Magandang may-ari ng Tungbauhang. Tao, alisin ang posisyon ng pangulo ng samahan ng mga matatanda. Tanggalin si Zhao Saihai sa tanda ng Tungbauhang. Dalhin ang 2 tao sa pamahalaan. Mahigpit na investigasyon at mahigpit na pagpapatupad. Injustice. Ikalawang lolo, ako ay nakinig lang sa'yo kaya ko ito ginawa. Ikalawang lolo, tulong. Walang galang. Sa ganitong kalagayan, sino pa ang may lakas ng loob na suran ng pamilya Gu? Hanapin mo si Chen Zong. Gusto kong makita siya. Sino ba ang nasa likod niya? Oh.
Talaga namang sigurya tayo. Hindi ito akin. Pasensya na, talagang ako iyon. Gago kong bunso ang gumawa niyan. Ngayon lang nangyari. Kailangan kong linisin ang pangalan ng pamilya ko, at kay Master Shen, at sa inyong lahat. Mayroon akong sasabihin. Sige. Tao. Ihampas ang dalawang iyon. Napakasaya ng mga tao. Bitawan mo ako. Mag-uwian na kayo. Walang silbi. Terra. Ginoong Gu. Gu Ziming. Tunay na ibinigay niya ang token kay Zhao Saihai. Ang paraan ng tao ay para rin sa kanyang sariling kapakanan. Ginoo Gu. Ang taktika mong ito ay napakahusay. Sa araw na ito, pasensya na at nagdusa ka, Ching Tong. Huwag kang mag-alala. Lahat ng bagay. Bibigyan kita ng paliwanag. Tatay, tulungan mo ako. Tatay, tulungan mo ako. Tatay. Ginoo. Si Yan Zhou ay nag-akusa kay Ming-er sa harap ng buong lungsod. Kailangan mo nang mag-isip ng paraan. Mabilis. Kapatid, siya ay nagpeke ng aking token. Ngayon, hinahanap ako ng samahan. At hinahanap din ako ng gobyerno. Hindi mo ako pwedeng baliwalain. Ama. Minga. Minga. Ama. Sinaktan mo ako. Masyado pang magaan yan. Akala mo hindi ko alam. Anong ginawa mo sa labas? Tumulong kay Wang Jinrong sa pagnanakaw at pagpatay. Kasama si Chen Guzong, kumita ng sobra. Nang hikayat kay Shen Qingqing na pumatay at agawin ng posisyon. Bawat isang kaso, lahat ay walang puso at makasalanan. Iniisip kita bilang aking anak. Pinagtiisan ko na, naisip ko ang iyong kabataan. Binigyan kita ng pagkakataon. Pero ikaw, lalong lumala. Ngayon ay naglakas loob kang makipagsabuatan sa iba. Sinira ang reputasyon ng aming pamilya sa loob ng 100 taon. May halaga pa ba sa iyo ang pamilyang ito? May halaga pa ba sa iyo ako bilang iyong ama? Ginoo. Si Minga ay nagkamali lang sa isang sandali. Inay, maaway na ina, madalas nagkakamali ang anak. Ganito na si Minga ngayon. Ikaw ang may kasalanan. Sino ang gustong makipag-away sa akin? Huwag mong saktan ang aking ina. Tao na. Ginoo, ibig sabihin, atali mo ang pangalawang anak na lalaki. Agad na dalhin sa opisina ng gobyerno. Kailangan mong tulungan ng pilay na iyon. Kahit na ang iyong nakatatandang kapatid ay pilay, mas mabuti pa siya ng 100 beses kaysa sa iyo. Ngayon, walang makakatulong sa'yo. Haha, alam ko na. Ang tanging nakikita mo lang ay siya, at yung patay na rin. Mahal kong maliit, bakit ka pa nakatungo dyan? Ihabi mo na siya. Ginoo. Pasensya na, umalis ka. Sige, pinapamatay mo ako. Ihahatid kita muna. Huwag, Ginoo. Huwag, Ginoo. 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 Tanga. Pinatay mo ang tatay mo. Tapos na ang pamilya ko. Tapos na tayo lahat. Siya yun. Siya mismo ang nagsisi. Inay. Inay, ano ang gagawin ko? Malapit nang dumating ang mga opisyal. Huwag ka nang umiyak. Kung ayaw mong mamatay, sumama ka sa akin. Bilisan mo. Tayo na. Ginoo. Ginoo. Tawag ng tao. Dalhin agad ang Ginoo sa ospital. Ipagbigay alam kay Ginoo. Bilisan. Sandali, inay. Isama si Qingqing. Anong oras na? Bakit mo pa siya pinapansin? Nasa tiyan niya ang anak ko. Sige. Punta sa Tianhua Prison. Bata pa siya, bihira siyang umuwi. Kahit na bumalik, palagi siyang may seryosong mukha. Noong panahong iyon, hindi ko naintindihan. Akala ko dahil sa pilay siya, kaya't nag-aral ako ng mabuti. Nagsikap na kumita at magnegosyo, para lang sana mapansin niya ako. Nang malaman ko ang tungkol sa ina, doon ko siya sinimulang kamuhian. Mga nakaraang taon, nabuhay ako hanggang ngayon dahil sa galit na ito. Ngunit ngayon na nakita ko siya, nakahiga siya roon, puno ng dugo. Nagsimula akong makaramdam ng awa sa kanya. Sabi mo nga, hindi ba't nakakatawa? Yan Zhou. Ang galit at awa ay maaaring magsabay. Siya ang iyong ama.
Magkadugo kayo. Normal lang na makaramdam ng awa, pero ang mga ito, hindi nakapawi, sa katotohanan na nasaktan niya ang iyong ina. Ikaw lang ang mas may puso kaysa kanila. Salamat at nandito ka, kahit na nakikita ko na ang mga bagay, pero nawala ang aking kakayahan. Hindi mahalaga na nawala ang kakayahan ko. Tulad ngayon, nawalan ka ng kakayahan, pero ang pagsusuri ng mga anti-gang bagay, hindi naman nagbago kumpara dati. Mas matatag ka kaysa sa akin. Ito ang unang pagkakataon ko. Titingnan kita ng mabuti. Ito rin ang unang pagkakataon kong makita ang iyong anyo. Minga. Ingatan mo si Ching Ching. Mag-aasikaso ako ng mga gamit. Zim-ing. Bakit bigla tayong mag-aayos ng mga bagay? Ano ba talaga ang nangyari? Kailangan namin. Agad na umalis dito. Bakit? May nangyaring masama sa bahay. Namatay ang ama ko. Namatay si Ginoong Go. Sino ang may ganitong katapangan? Namang himasok kay Ginoong Go. Zim-ing. Ano ba ang nangyayari? Hindi ako ang pumatay. Wala akong balak na patayin siya, ngunit gusto niyang ipasa ako sa mga awtoridad. Nakaluhod akong humingi sa kanya. Sabi niya mas mabuti pa ako sa pilay na iyon. Siya ang nagpilit sa akin na mamatay. Siya ang nagdala sa akin sa suliraning ito. Ikaw ang pumatay kay Ginoong Go. Hindi ako ang pumatay sa tatay. Zim-ing. Huminahon ka muna. Umupo ka at magpahinga sandali, dahan-dahan. Gu Zim-ing. Ikaw rin ang nakarating sa araw na ito. Hello, nais kong magreklamo. Patay na si Goxian, gawa ni Goxaming, ang anak niya. Tama. Ganito nga, tama. Ngayon ay, nasa Villano. 38 ako, oo. Sa bahay ni Guzeming. Mabilis kayong pumunta. Nandito pa sila lahat. Mahal kong maliit. Sobrang tapat niya sa'yo. Bakit mo siya sinumbong? Dapat siyang mamatay. Siya ang unang nagtaksil sa akin. Papatayin kita. Karapatan nyo yan. HMPH. Ginoo Gu, nahanap na ang mansyon. Wala nang alahas at titulo. Nawala na lahat. Maglagay ng mga tao sa mga pawn shop. Kapag nakita si Guzeming at si Liu Rumay, agad na hulihin. Oo. Pamilya ng pasyente. Nakuha na ang bala. Nailigtas ang buhay sa ngayon. Salamat, Doktor. Zim-ing. Ako ito. Si Yanzhou ito. Akala ko hindi ka na darating. Ang dangal ng pamilya Go. Kailangan may sumusuporta. Asan sina Rumei at Ziming? Tumatakas sina Liu Rumei at Gu Ziming. Ano ang balak mong gawin, Ama? Ano ang balak mong gawin, Ama? Gusto kong makita siya. Tungkol kay Ziming. Sa huli, siya ang iyong kapatid. Siya ang pumatay sa iyo. Ako ang nagligtas sa iyo. Sa ganitong kalagayan, papayagan mo pa ba siyang makalampas? Ang amang nagkulang sa iyo. Pero sila, hindi karapat dapat mamatay. Pinatay ni Liu Rumay ang aking ina. Sinira ang aking mga binti. Sinasabi ninyo na hindi siya karapat dapat sa kamatayan. Ching Tong, pumasok ka. Dahil kay Yuling, ipinanganak akong may kapansanan sa binti. Ang lason sa Jade na Pulse Ares ay siyang dahilan kung bakit ako nawala ng malay noong nakaraan. Lubos ang ebidensya. Gusto mo pa bang itago? Hindi kilala ang pinagmulan nitong babaeng ito. Ang sinasabi niya, hindi mapagkakatiwalaan. Ginoo Gu, ang pinagmulan nitong Jadeling, nakatala sa Treasure Pavilion. At ang Pulse Ares na ito, ay madalas na isinusuot ni Liu Rumay. Kayo ay magkasama araw-araw. Hindi maaaring hindi ninyo siya kilala. Talagang magaling ang pamilyang Liu sa mga mekanismo at lason. Noong malubha ang sakit ng iyong ina, siya ang tumulong sa iyong ina. Kahit na ang iyong ama ay humiling sa iyo, pakawalan mo sila. May plano ako tungkol dito. Huwag ka nang mag-alala, Shenzong. Hanapin mo silang mag-ina. Agad na aksyonan. Walang dapat makaligtas. Minga, huwag nang kumain. Si Ching Ching, yung cute na yun, ibinenta tayo. Ngayon, siguradong patay na siya. Kailangan kong hanapin siya. May anak pa siya sa tiyan. Minga,
Maging matatag ka. Maging mulat ka. Geometry siya sa atin. Maging matatag ka. Ikaw na lang ang maaasahan ng nanay. Nakayanan ni Ginoong Go. Oo nga. Sabi ng pinsan ko sa malayo, gusto ni Ginoong Go na iwanan ang yaman. Sa malaking pamilya. Minga. Hintayin mo lang. Babuhitan ka ng ina mo sa ulap. At ibabagsak sila sa impyerno. Minahal kita. Kahit mas maaga pa kaysa kay Lingying. Ngunit noon, siya lamang ang nasa isip mo. Buti na lang. Nakuha ko rin. Namahalin mo ako, at magkaroon ng anak sa iyo. Sa buhay na ito, sapat na ako. Tulad ng kilay, gising ka na. Pabalaykan si Zimying. Ibubuhos ko ang lahat, para protektahan kayong lahat. Hong Yuan. Bumalik ka pa. Huwag kang lumapit. Kung hindi, papatayin ko siya. Parang kilay. Maghinay-hinay ka. Ihulog mo muna ang kutsilyo. Anong gusto mong gawin? Sabihin mo sa akin. Gusto kong pumirma ka ng isang pangako, para si Minga ang magmana sa pamilya Go. At si Guyanzhou ang magsusulat ng isang garantiya. Be voluntary na isuko ang lahat ng pag-aari ng Go pamilya. Lumayas ka sa Timog Lungsod. Huwag nang bumalik kailanman. Pipirma ako. Chen Zong. Ibigay mo sa akin ang papel at lapis. Tao. Ipasok siya. Minga. Ina. Ama. Kapatid na lalaki niya. Buwisit na bagay. May mukha pang umiyak. Yung 3 palo na ibinigay mo kay Qingtong. Ngayon, aayusin ko ng maayos ang usapan natin. Chen Zong, putulin mo ang 3 daliri niya. May lakas ka bang gawin? Kung susubukan mong saktan si Minga, patayin ko na siya ngayon. Patayin ko na siya. Kaya't ako ang magmamana sa pamilya Go. At pagkatapos ay ipapadala kita sa opisina, tungkol sa iyong mahal na anak. Gagawin kong mas masakit pa ang kanyang buhay. Sandali. Ginoo, protektahan mo ang ating anak. Ano ang balak mo? Bilang ina, hindi ko siya natutunan ng maayos. Handa akong ialay ang buhay ko para dito. Huwag, ina. Huwag, pakiusap. Mabilis, iluwa mo na. Ilabas mo na. Hindi na ako magiging nanay sa hinaharap. Ming, maging mas matalino ka. Huwag. Inay. Inay. Guyanzhou. Pinilit mo akong mamatay. Ikaw at ang tatay mo. Hinding-hindi na kayo magkaayos sa buhay na ito. Mag-ingat ka, Gainim. Rumi. Bitawan mo ako. Hindi yun kutsilyo. Hindi yun kutsilyo. Hindi niya sinubukang patayin ka. Rumi, gising ka na. Gusto kong gawin ninyo. Bayaran ng kasalanan ng aking ina. Anak. Aking anak. Anak ko. May mata ang langit. May anak na ako. Anong gagawin mo? Aking anak. Anong anak mo? Nakuha ko, kaya akin ito. Ibalik mo ang aking anak. Ibalik mo ang aking anak. Aking anak. Aking anak. Aking anak. Aking anak. Anong nangyari? Pinatay ng ikalawang binata kahapon. Ang aming ama, at nagbanta na maghihiganti sa buong pamilya Go. Mahal na mahal, magpadala ng tao para hanapin. At pag nahanap, walang awa. Oo. Ina.
Patay na siya. Ah. Yan, Joe. Pamayat ka na. Parang nakipaglaban ng matindi. At si Ji Laoye, paano? Ang pagluluksa ng ama ko. Naiayos na lahat. Ilang araw lang. Parang nakapanaginip ng masama. Laging nagigising ang panaginip. Yan, Joe. Yan, Joe. Nakayanin mo. Wala ka. Hindi ko makakayanan hanggang ngayon. Ching Tong, pakasalan mo ako. Gagawin kitang pinakamaligaya na babae sa buong mundo. Sige. Ipinapakilala ang bagong kasal, magpakitang gilas. Wow! Wow! Ang ganda ng bagong kasal. Congratulations! Binabati, binabati, napakaganda. Ang ganda ng bagong kasal. Ayos, binabati kayo. Sa wakas, natupad na. Talagang bagay na bagay ang bagong kasal. Talento ng lalaki, ganda ng babae. Ginoong Guyanjo, nais mo bang pakasalan si Ginang Shen Qingtong bilang asawa, kahit anuman ang yaman o kahirapan? Mamahalin mo siya at igagalang, hanggang sa dulo ng buhay. Ako ay handa, Ginang Shen Qingtong. Nais mo bang magpakasal kay Ginoong Guyanjo, saan man sa yaman o kahirapan, ay mahalin at igalang siya, hanggang sa katapusan ng buhay. Nais ko, ngayon, mangyaring palitan ang mga singsing. Ngayon ay aking ipapahayag, Ginoong Guyanjo, at si Ginang Shen Qingtong, ay magpapakasal. Nobyo, maari mo nang halikan ang iyong bagong kasintahan. Sige. Ang saya-saya talaga. Sige, talagang masaya. Congratulations. Marami kang alam. Bago ako umalis, may gusto sana akong itanong sa'yo. Sabihin mo, bago ito, namatay na ako isang beses na. Sinasabi nila na ang mga mata mong ito, kaya raw kahit ang mga pulubi sa kalsada, maaari nang maging pinakamayaman. Kung mawala ang mga mata mong ito, paano ka pa makakakita ng mga hiyas? Ganyan lang talaga ang nangyari. Naniniwala ka bang muling bumangon ng kaluluwa gamit ang bangkay? Kung sasabihing nagbabalik mula sa kamatayan, mas mabuting sabihin na ito ay doble personalidad. Doble personalidad. Noong ikaw ay nakatulog, napansin ko na sa iyong kamalayan, parang may ibang personalidad pa rin. Pero patay na ang personalidad na iyon. Naisip mo na ba ito? Marahil, ang nakuha ng mga tao ang mga mata ni Shen Qingtong, ay talagang patay na. At ikaw, mula simula hanggang wakas ay ikaw, ang ulilang babae na naligaw sa mundo. Hindi ito pagbalik ng kaluluwa, kundi isang doble personalidad. Talaga bang? Patay na ba si ate? Dahil kay Shen Qingqing, pinapanood mo lang ba ng walang magawa? Hindi ka ba gagawa ng kahit ano? Pero ako, ano ang magagawa ko? Gusto mo bang maghiganti para kay ate? Gusto ko. Gusto mo bang makatakas mula sa mga demonyo ng Wang? Gusto ko.
Pero, hindi ko magagawa, kaya ibigay mo na lang sa akin ang katawan mo. Ayaw ko. Ikaw ay ako. Ako ay ikaw. Sa isang katawan, hindi maaaring may dalawang tao. Sa pagitan natin, dapat may isa sa atin na umalis. Maaari mo bang tulungan ng ate na maghayganti? Maaari mo bang iligtas siya mula sa mga masamang espiritu? Makakatakas ba? Kaya ko. Dahil ako si Shen Qingtong, ikaw ang pinapangarap kong maging, mula pagkabata. Matapang na Shen Qingtong, babantayan ko, ang mga taong dapat nating protektahan. Ipapaghiganti ko ang mga masama sa kanilang dugo at kamatayan. Mabubuhay ako, ngayon, tulad ng nararapat sa atin. HMM, salamat. Sira ulo. Kung hindi ako pumayag, hindi ka pa rin mamamatay. Shenda, bilisan mo, ilabas mo siya. Qingtong. Anong nangyari sa'yo? Qingtong. Hindi ako bumangon mula sa mga patay. Hindi rin ako anak ng pamilya Shen. Ako ay isang ulila na noalay sa tahanan. Shen Qingtong. Makinig ka. Kahit sino ka pa, isa lang ang sagot dito sa akin. Ikaw si Shen Qingtong. Ikaw ang aking asawa. Ikaw ang ina ni Shanji. Ikaw ang nag-iisa. Matalino at masigla. Ako ang mag-aalaga sa taong mahal ko. Di ba't napag-usapan na natin? Ako ang iyong mata. Ikaw ang aking tungkod. Nakalimutan mo na ba? Magkasama tayo ng matagal. Matagal na. Sa susunod na buhay. Hindi na tayo muling paghihiwalay. Sige na. Sige na. Sige na. Ah. Nagising na. Shen Qingtong. Ako ito. Nasaan ang anak ko? Ibalik mo sa akin ang aking anak. Matulog ng mahimbing ang anak mo kagabi. Si Mei Siyang ang nag-aalaga sa kanya. Inosente ang bata. Isa siyang dugo ng pamilya ko. Pakiusap, alagaan mo siya ng mabuti. Pakiusap. Pakiusap. Pakiusap na. Bakit mo pinabayaan ang sarili mo na maging ganito? Sobrang ginamit ko ang aking mata. Nakasama ko ang maling tao. Nakuha ang aking mata. Naging kasangkapan na lang. Bakit? Ngayon, nasisiyahan ka na ba sa akin? Nasisiyahan. Siyempre, nasisiyahan ako. Lahat ng ito ay karapat-dapat sa iyo. Shen Qingtong. Hindi ako kontento. Gusto kong makipagtagisan sa iyo muli. Mas sa pagsusuri ng mga kayamanan. Shen Qingqing. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Paano ka makakapagsuri ng mga kayamanan kung wala kang mga mata? Ano ang mayroon ka ngayon na maihahambing mo sa akin? Bakit? Bakit ko ikaw nasaktan? Ang sama-sama naman. Bakit mo pa rin ako nililigtas? Bakit hindi mo na lang ako pinatay? Madali lang kitang patayin tulad ng manok. At meron akong daan-daang paraan para tirahin ka. Pero, hindi talaga ako magiging gaya mo. Shen Qingtong. Nanalo ka na. Ako ay palaging iyong anino.
Ipagkaloob natin ang pinakamainit na palakpak para sa ating bagong, pinakamataas na eksperto sa pagtuklas ng hiyas, Ginoong Shen Qingqing. Wow, congratulations! Ang ganda! Talagang kapatid ko. Salamat, ate. Ngumiti kayo, mga ginang. Shen, sige. Ganyan lang. Ang ganda. Ayos. Isa pang kuha. Ang ganda. Ang ganda ng dalawang ginoong Shen. Binabati kita. Talagang karapat dapat. Isa pang kuha. Talo ako.